magkaroon ka lang ng kasing liit ng mustasa na pananampalataya. Kaya mong ilipat ang bundok doon sa dagat. Sa palagay niyo possible, kahit milyong tao ang maghawak sa bundok, hindi po yun nilipat. Pero bakit ayun yung nasabi ng Diyos? Kasi yung imposible sa tao, posible po sa Diyos. Yung problema mong, Lord, may 1 milyon akong utang. Bakit ka naman kasi utang ng utang yun, no? Inabot tayo sa amin. Sabi, may problema kang ganun, pero tandaan mo, kaya ni Lord. May mga ganun pong kwento na biglang, hindi na pinagbayad. Salamat sa Panginoon, di ba? All this time, problema niya yun, pero okay na. Kasi sa Panginoon po, possible po. Di ba? Yung merong mga cancer, may mga sakit, nagulat sila, kinabukasan, nagpa-check up na wala. Nagpa-pray lang po sa isang God's General, nagpa-pray sa mga pastor, di ba? Pero ngayon, kahit di na po tayo mag-pray sa mga pastor, ikaw mismo, manampalataya kang gagaling ka. Hindi pa mo ka nakikita, manampalataya ka na. Kasi, kaya po ng Panginoon. Sabi diyan, not in things, wag naman po sana sa bagay. Kapag komportable ka o kaya maayos isip mo kapag alam mo yung pagkain kayo. Ay, may grocery kami, 1 linggo, bumili kami. Paano pag walang grocery? Di ba? Malungkot ka pa rin po ba? Sabi din, wag din sa tao. Kasi minsan yung tao, hindi ka naman yan kaya i-comfort. Madaling araw, lungkot na lungkot ka, alas 2 ng madaling araw mo, yung kaibigan mo tulog na. Humihilik pa, di ba? Samantalang ikaw na problema ka. Pero ang kaibigan natin na si Jesus, sabi din, there will never be a friend as dear to you. Ibig sabihin na katulad ni Jesus, katulad ng Panginoon, ganun siya na kaibigan sa atin. Siya ang friend at midnight natin, siya ang friend at noon, at morning, at evening. Sa lahat ng panahon, siya ang kaibigan po natin. Pwede mo siyang namalapitan na, Lord, wala po nila kayo makain ngayon. Maya-maya may kakatok na. Uy, kumari, may pagkain kami dito, share ko sa inyo. Ay, dumating na yung ayuda. Napamaskong handog ni Mayor. Diba? Nakatanggap po ba kayo naman? So, kami po wala pa, sabi namin, sana all, diba? Kasi hindi namin alam kung makakatanggap ba kami noon. Diba? Meron dito daw, dahil dalawa sila sa pamilya, dalawa natanggap nila. Kami sa bahay, dalawa kami sa pamilya, isa lang ata nakatanggap. Diba po? Pero salamat na lang kasi may Panginoon naman, di na lang kami muna naasa doon. Kay Lord na lang, mas marami pa, diba po? Sabi po dito, not in escape. Huwag din natin takbuhan po yan, ha? Pero sabi dyan, but in Emmanuel. Kung tatakbo ka na lang din sa problema mo, lumapit ka sa Diyos. Kasi alam mo gagawin niya habang tumatakbo ka sa problema mo, dadalhin ka ng Diyos pabalik dun sa problema mo. Harapin natin yan, anak. Ayusin natin yan. Diba? Kasi gusto ng Panginoon, makasama mo yon, maayos mo yun, mapagtagumpayan mo po ang problema na yan. Kasi magka-come and go yan. Kapag hindi mo napagtagumpayan yung problema mo ngayon, sa susunod taon, problema mo pa rin yan. Kaya ang gawin mo, harapin at manghingi ng tulong sa Panginoon. Kasi sabi po dito, God with us. Nakakatawa po, di ba, yung Emmanuel na word? Si Lord daw, lagi natin siyang kasama. Ikaw ba, pili mo walang kasama? Si Lord, kasama natin. Amen, di ba? Hallelujah. Kaya huwag niyo makalimutan yung Emmanuel, ha? Pag Christmas, binabanggit yan. Di ba, sabi kasi doon, yung God is with us, di ba, yung Emmanuel, si Jesus. Kakasamahin tayo nun. At sunod po, sabi niyan, let the world seek what it will. As believers, we already have the greatest comforter of all. Hayaan niyo po silang habulin ng mga comfort nila. Daming pera, daming kayamanan, bahala po silang maghabol sa mga yan. Pero po tayo, nakita na natin kung sino ang kailangan natin. Kundi sino po yun? Si Jesus, ang comforter ng lahat ng natin. Naintindihan? Hindi pera, kasi kung pera lang, ang comforter, marami pong kapatunay na totoong comfort ang pera. Pero di ba wala naman po nagpatunay? May narinig po ba kayo? Mula po na nakilala ko yung pera. Di ba? Mula po na nagkapera po ako, sumaya na po ng lubusan ng buhay ko. Di ba wala po? Sabi niya pa nga, nagkapera siya, dami niya inaalala. Di ba po? Pero may mga narinig testimony, mula po na nakilala ko si Jesus, nagkaroon ako ng kapayapaan. Kasi si Jesus, totoong wealth siya, totoo pong valued siya, value talaga ang Diyos treasure. Pero, talagang binigyan kanya ng oras. Binalyo ka rin po niya. Alex,